Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ma'am, tanong lang po, no? Doon sa executive session, na-establish naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko na-establish na threat ang POGO sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gaano kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Pero at the very least, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO? Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So, kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So, sana ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Okay, JV. And then Nympha and then Mark. Okay. Sen, JB po from IBC 13. Kung si Senator Jinggoy naman doon yung tatanungin, sabi niya kasi kahapon, he's not totally in favor of banning POGO kasi kung pwede yung mga illegal lang talaga mapapatunayan, tapos kung pwede, more than 50% na magtatrabaho ay Filipino. Tsaka it create more jobs din daw po. So would you more jobs daw. So would you consider this o talagang total ban po tayo? Total ban pa rin, with all due respect sa SP Pro Temp. Kasi dati nang pangako yung maraming trabaho sa mga Pilipino. Konti lang at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima. Di namang empleyadong enjoying their full rights as working people. Ano pa yung isa? Kahit yung mga legal na POGO, yung nabigyan dati ng PAGCOR ng lisensya, more than 200, kalaunan 190 plus ba yun na sinuspinde din ng PAGCOR? Tapos di rin nila masiguro na lahat ay sumunod. Kasi baka at mukha yung iba, tulad nitong dating Hongsheng na naging Zunyuan na lang, ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zunyuan na may provisional license sila na pinasinungalingan ng PAGCOR mismo. So mukhang kahit yung nagsisimulang legit or legal na POGO or POGO na may lisensya nung una, nagmomorph din nagmumutate na nagiging illegal. Tapos, dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming. At nitong huli, lumalabas sa aming investigasyon, dumadako din sa money laundering. At naitatanong pa yung anggulo ng pambansang seguridad. Okay, Nympha. Thank you. Good afternoon, ma'am. Ma'am, only if you can confirm this publicly po, na-confirm ba, ma'am, sa executive session kung meron ng surveillance and hacking activities dun sa POGO sa Bamban? Patuloy pang inaalam po iyon. So, bahagi yan ng kabuang tanong na ang POGO ba ay national security threat? Kaya sana ay posisyonan ng NSC at aksyonan na ni Presidente.
And then, ma'am, sabi nyo kanina, napatibay dun sa executive session na may national security concern yung presence ng POGO. Nakuha nyo po ba yung commitment ng NSC that they'll bring it up with the President? Para sa akin, tumibay ang basehan na i-raise yung serious concern na yan ng POGO bilang national security threat. Hindi ako magsasalita para sa NSC doon sa executive session, pero loud and clear yung panawagan silang mag-convene, pag-usapan ito at sana kalaunan aksyonan ni Presidente. So, umaasa ako, sana ay maisagawa nila ito. And ma'am, kung ongoing pa yung investigation dun sa hacking and surveillance, ano pa po yung ibang possible basis dun sa yung possibility na ito national, yung sinasabi nyo nga na national security concern na yung POGO presence? Well, yung kung may connection ba yung mga personahe na kasama ni Mayor Alice Guo sa kanyang pamilya o sa kanyang yung sa Zunyuan mismo, may link ba sila sa mga state actors doon sa China? Yung kanila bang POGO operations ay nagiging cover para sa paglabag sa ating mga batas? Ito man ay tungkol sa money laundering o iba pa. So, yan po yung ilan sa mga anggulo sa tingin ko kung bakit buhay na buhay yung tanong ng POGO at national security. And isa na lang, ma'am, ano yung nakikita ninyong senaryo kung hindi ipatitigil ang POGO ASAP? Di magpapatuloy lang ito. Itong lahat ng mga masasamang phenomenon, itong lahat ng mga krimen, iniimbestiga na namin ng 4 na taon. Ibig sabihin, more than 4 years nangyayari ito. More than 4 years sinasagawa yung mga krimeng ito. More than 4 years. Of course, mula pa nung panahon ni Duterte na nilalabag ang karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga vulnerableng sektor. So, ano pa bang hinihintay natin? Gusto pa ba natin na magpatuloy ito? Bakit? And then Mark. Yes, hi, Sen. From Philippine Star. Ma'am, during the hearing, you mentioned the case of the $3 billion money laundering case in Singapore, and 2 of those involved are yung mga kasosyo ni Mayor Guo sa Baofu. Ano? So, does that establish that Mayor Guo is somehow linked to the money laundering case in Singapore, since you mentioned alleged money laundering? Because in Singapore, it was mentioned that 2 of those accused, si Zhang and Li Lin, yung kasosyo nga niya po na dalawa ay may real estate daw po sa Pilipinas. So, does that mean that this web of money laundering of Mayor Guo extends also to Singapore? I really think so. At ito yung isang itatanong namin sa briefing ng AMLAC sa komite, yung illegal revenue streams. Kasi bakit may ganyang kalalaking mga pera na allegedly na money launder nung kanyang 2 kasosyo, maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuang Zunyuan complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Guo at kanyang mga kasosyo? So, it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Ma'am, other issue. Si former Health Secretary Duque, inamin niya na si former President Duterte ang nag-utos na ilipat sa PSDBM yung about 47 billion pesos na COVID funds. May suggestion na sana mag-state witness itong si Secretary Duque. Do you think yun ang best na gawing hakbang ni Duque to redeem himself? Isang mabuting hakbang yon kung gagawin ni former Sec Duque para i-redeem ang sarili niyang pangalan, i-redeem din yung institutional image ng Department of Health. Hindi ako nagugulat sa ganyang revelation ni dating Sec Duque dahil lumabas na rin sa naunang Blue Ribbon Committee investigation na talagang ipinakilala nung mga usual suspects ang formally kay Presidente, no? So, sina Michael Yang et al. So naniniwala kay ma'am na hindi yun recommendation from the DOH kung hindi initiative ng dating Pangulo na ipalipat yung funds na yon sa PSDBM? Well, kung initiative
o ideya mismo ng DOH-SEC noon o initiative lang ni Presidente, the fact still stands na yung ganyang improper na transfer ng malaking pondo ng walang due diligence documentation ay nangyari na panahon ng pandemic at ginamit para pagkakitaan pa ang hirap ng mga mamamayang Pilipino at hirap ng health sector pati ng ating mga health service providers. Okay, related question from She. Na-miss ka namin, She. Thank you. Hi, ma'am. Good afternoon. Opo, Ano daw? Siya pala yun. special guest. Oo. Ma'am, ano lang, hours after na umikot yung mga reactions ng senator tungkol dito sa statement ni Secretary Duque, binawi niya po in a statement and he said that he was unfortunately taken out of context. And he maintained that the instruction was given by the President to speed up the procurement of pandemic medical supplies. Ma'am, what can you say about this, ma'am? Wow, it was good while it lasted, no? Bumilib na sana ako kay former Sec Duque. Well, kung ngayon sinasabi nilang he was taken out of context, unfortunately, that's the oldest excuse in the book para sa lahat sa amin na nagtatrabaho sa public sphere. Kung yan ang sinasabi niya na pina-accelerate lang ni Duterte yung pag-procure, in a way, we're back to square one dun sa kanyang posibleng pagiging importanteng resource person para makumpleto na talaga yung investigasyong iyon. If he now refuses to be part of finding the whole truth, it's really his loss. Mostly it's the loss of the Philippines, no? At tayong mga Pilipino. Pero, di magpupursige pa rin yung mga puspusang nag-iimbestiga dyan. Pero, loss kay dating Secretary Duque na hindi siya magiging bahagi nun. Ma'am, kanina, former Senator Gordon was in a news forum and he said that itong 12 billion about the Pharmally is just the tip of the iceberg at May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.